kung wala kayong nakamit na hustisya nung nakaraan. And we have pictures and videos of those suspects. Manatag kayo, pinahanap ko na po sila. Moving forward, nananawagan ako sa lahat ng ating, I may sound funny, bago na kayo. To those supplying, distributing drugs in Manila, don't do it in Manila. May kalalagyan ba? We are very serious about it. To the petty crimes happening in the city, nangagaw ng cellphone ng estudyante, nang-hold up sa jeep, umaakyat sa jeep, nanunutok ng kapwa pobre, umalis na kayo ng Manila. Nag-abiso na ako last month, and today, hindi na abiso. We'll make sure I will meet you here in the same table in a matter of few hours if you will not stop. We will present you. We will try to get you alive and present you to the... Pero hindi kami mangingimi na kapag kayo binalbon na sa dibdib at piling nyo macho na kayo. Kung nakaraang panahon, tinatawanan nyo lang ang Pulis Maynila. Tinatawanan nyo lang ang gobyerno ng Maynila. Huling halakap nyo yan with regard to your question. We are very serious about it. In fact, mararamdaman nyo naman yung gabi. So, pakisuyo lamang. Mahalin natin ang ating lungsod, pagmalasakitan natin ang ating lungsod. Sa mga naapi, na biktima, in our own little way, we will use all the resources of the government to keep our city clean, kaayaya, maliwalas, at panatag ng pamumuhay. Liawan mo. And I cannot do it alone. I need your help. Grabe mga kababayan, narinig niyo po ba yung sinabi ni Mayor Isko dito po sa press con niya? So kakatapos lamang po netong press conference dito sa Manila City Hall. At narinig niyo po yung kanyang mga sinabi no, na hindi po siya nagbibiro. Lalo na yung kanyang panawagan para po dito sa ating mga kababayan na nalulungpo sa masamang bisyo. At sa mga kababayan naman din natin na patuloy na nagbebenta ng mga illegal na gamot, no? Alam naman natin yan at hindi na natin masyadong i-mention pa yan dito sa ating YouTube dahil yan po ay bawal sa community guidelines. So, eto nga po mga kababayan yung naging press conference ni Mayor Isko at talagang may diin, no? Talagang nanindigan si Yorme Isko na lahat po ng mga gumawa ng hindi maganda sa nakaraang administrasyon na sila po ngayon ay may pinanghahawakang ebidensya, may mga litrato, may mga videos at ngayon nga po hahabulin ni Yorme Isko ang mga yan, yung mga suspect sa mga gumawa ng hindi maganda sa ating kapwa, no, na sinabi ni Yorme at ang pangako ni Yorme na mapanatag ang lahat ng naging biktima dahil umpisa na ngayon, actually pinapahanap na nga po ni Mayor Isko yung mga suspect na yan, no. Alam naman natin yung mga nabalita ng mga nakaraan na pang hold up o kung ano mga krimen dito sa Maynila yung nangyari, no. So we are watching kanina sa conference po ni Yorme Isko at masaya tayo, no, na sinabi niya kanina parang ano ko yung natutuwa yung puso natin, no, na muli nating narinig dito sa ating mahal na alkalde na mamayang gabi expect na daw natin, no, na talaga namang kikilos na ang gobyerno ng Maynila. So noon siguro kumikilos naman ang Maynila, kumikilos naman ang gobyerno ng Maynila, pero ibang-iba talaga yung presensya ni Yorme Isko ngayon. Aminin na natin yan mga kababayan. At sabi niya nga po, kung noon sa nakarang administrasyon ay tinatawanan lamang po ang gobyerno ng Maynila at ang mga kapulisan natin ay tinatawanan lang, ginagawa lang biro, ibahin na ngayon, no, sa kanyang pag-upo. Dahil alam naman natin na sabi niya, no, nung panahon ng kampanya pa lang niya na may kakaibang approach silang gagawin ni Vice Mayor Chi Atienza. At ito ay hindi biro, no? At hindi po niya kaya mag-isa ang lahat ng ito kung hindi po makikipagtulungan ang bawat isa sa atin, no? At isa na nga po dito sa napag-usapan yung pagkokolekta po ng basura. So sa mga oras po na ito mga kababayan ay nanawagan po si Yorme Isko na makipagtulungan po ang MMDA, no, kailangan na kailangan po yung tulong ninyo at DPS
Lionel, na mention niya din po kanina yon, yung lahat po ng truck, lahat po ng pwedeng bulldozer, lahat po ng pwedeng magamit na makanyarya para mapadali po yung paghahakot ng mga basura at paglilinis dito sa Maynila, ay ine-expect niya na sana ay ma-utilize na ngayong araw na to, para ngayong araw na to ay marami kagad na magawa, marami agad ang mabago dito sa Maynila. And also dito sa aking kinatutuwa, yung talagang problema po ngayon dito sa Maynila, yung krimen po, no. At naway unti-unti nating maramdaman, mabawasan yung kriminalidad dito po sa lungsod ng Maynila. At gaya po ng sinabi ni Yorme Isko, hindi po siya nagbibiro, at naway ito ay seryosohin ng ating mga kababayan. At least ngayon pa lang alam na ng ating mga kababayan na ito po yung ilan sa mga tututukan ni Mayor Isko sa kanyang pag-upo dito sa Maynila bilang isang alkalde. At umaasa naman tayo na marami tayong mga kababayan ang mahihikayat na, no, na magbagong buhay. No, wag na nating hintayin kasi hindi to nagbibiro si Yorme Isko, mga kababayan, no. Alam naman natin noon na tuwing may nahuhuli siya na sangkot sa mga krimen ay talagang naku, no, inaano niya talaga yan, dinadala niya dyan sa Manila City Hall, tapos nagpapapreskon siya, hinaharap niya yung muka ng mga suspect sa publiko, at yun ay nakakahiya, no, mga kababayan. Kaya sana ngayon pa lang mapakiusapan na sila ng maayos at maging ano na lang, gumawa na lang ng mabuti sa ating kapwa at iwasan itong mga masasamang gawain, dahil wala namang magandang maidudulot talaga itong mga kababayan, no. Marami pa ring masasaktan at magiging miserable ang kanilang buhay kung ipagpapatuloy nila yung gawain na yan. So ayun, mga kababayan, I'm so excited for today kasi alam natin na may gobyerno na po ulit sa Maynila na talaga namang mararamdaman natin, at buong puso tayong susuporta kay Mayor Isko Moreno Dumagoso at susubaybayan po natin yung mga activities na gagawin natin o gagawin niya ngayong araw na to at sa mga susunod pa. So ayun, mga kababayan, abangan nyo po dito sa ating YouTube channel and also sa Manila Reborn ang mga activities ni Yorme Isko at ng ating mga kawani ng gobyerno, lokal na gobyerno dyan sa Maynila, ang mga DPS, ang mga makakasama pa natin, yung DPS Mandaragat, ayan, yung mga engineering, iba-ibang heads at mga iba't ibang mga personnel ng iba't ibang distrito, no. May mga ano kasi yan may mga kanya-kanya silang mga schedule sa iba't ibang lugar dito sa Maynila para at least mas malawak yung coverage na maayos, no, na muling maibabalik ang dating ganda ng Maynila. So muli, maraming salamat, mga kababayan, at God bless po sa inyo, Manila. God first. Bye-bye.